sa dugang pagpausbaw ning dakbayan. Tibuok puwersa ang magtinabangay alang sa hingpit o tinuray nga serbisyo. Mas gipakusgan, mas gipaspasan, ug mas komprehensibong mga balita ang ihatod kaninyo. Sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa Media Bureau ug sa mga opisyales ning dakbayan, pinanguluhan sa atong Local Chief Executive, Mayor Pride Henry A. Teves. Inubanan sa mga konsyales ug sa Liga ng mga Barangay President. Magserbisyo alang sa mga bayawan. Ibayaw Bayawan. Truly magnificent. Teknolohiya sa agrikultura sa dakbayan sa Bayawan, gipanghingusgan. Ibayaw Agro Trade Fair, gipahigayon. BFAR nang hatag og ayuda sa mga mananagat sa dakbayan sa Bayawan. LGU Bayawan o Agoncillo Agriventure nagkahiusa alang sa cattle fattening program sa dakbayan. Good day sa ato ang mga suking nga tigpaminaw, mga suking nga televiewers. Kumusta man kamo niining adlaw? Kumusta ang atong nagkadaiya nga mga panimalay, atong mga pagpanikay-sikay, atong mga panghinaot nga kita anaa sa maayong panglawas, ang gasa sa labang makagagahom anaa gyud sa atong nagkadaiya nga mga panimalay. Luzon, Visayas, Mindanao, televiewers all over the world, pinaagi sa ato ang Facebook ug YouTube channel. Maayong adlaw kanatong tanan sa gihapon. Kini yung kubos nga alagad sa kahanginan, Abay Pas, Attorney Ronel De Palubos. Kiniusab si Jessa Marie Tinapaw. Mga higala, welcome sa atong programa. Ingon man, especially no sa itong mga suking tigpaminaw sa Tresero Distrito sa Negros Oriental. Daghan kayong salamat sa pagsunod sa atong programa dinhi lamang sa Field Products Cable TV. Once again, welcome sa atong tulumanon ang Ibayaw Bayawan, truly magnificent. Migraduar ang usa ka gatuos ka mga scholars sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ilalom sa programang Production of High Quality Inbreed Rice, Seed Certification and Farm Mechanization kaniadtong Pebrero 15, 2021 nga gipahigayon sa Barangay Maninihon. Gitambugan kini sa Provincial Director sa TESDA Negros Oriental, Joel Villagracia, Engineer Kenneth Artes ang City Agriculturist ug si Efren Tuisa ang Department Head sa City Cooperative and Manpower Development sa lokal nga gamhanan. Anausab ang mga konsihalis ning dakbayan sama ni Konsihal Rolando Abersaldo ug Konsihal Luis Sumalpong. Mitambong usab ang amahan sa maong barangay Kapitan Edgar Baldado. Ang maong mga partisipante ang unang batch nga nakahuman sa 14 days sa libreng scholarship training sa maong kurso gikan sa Barangay Manduaw, San Jose, Nara ug Maninihon. Diin sa maong programa gitudloan kini sa paggamit sa mga bagong teknolohiya sa agrikultura, ilabi na sa humay aron mas mulambo ang produksyon niini dinhi sa dakbayan. Matod pa ni Provincial Director sa TESDA nga si Joel Villagracia, siya malipayon nga nagbalambuon ang maong aktibidad. Iya usab gikalipay ang suporta ni Mayor Pride Henry Teves sa mga programa sa TESDA nga gina-implementar dinhi sa dakbayan sa Bayawan. Gipaabot usab niya sa mga bag-ong nigraduar sa TESDA nga hinaot dili kini ang katapusan sa training ug ma-apply kini sa ilang kaugalingon ug sa mga umahan niini. Ang ato nga programa sa under man ni sa RCEP, no, kay kining ato programa sa rice production, production of high quality and breed rice, seed certification and farm mechanization. So successful ang implementation sa programa, considering ang ato mga trainers or learning facilitator nga gin deployment sang ato Bayawan City Agriculture Office, mga qualified nga mga trainers, learning facilitators, since naka-undergo naman sila mga training program nga gi-conduct sa ato ETI or sa ato Agricultural Training Institute. So epektibo yun nga pag-implementar nila kay eksperyensyado sila, and plus ang ilahang skill sa pag-facilitate gihatag man o na-acquire man nila through facilitation man sa aton Agricultural Training Institute. We are glad nga ang napili nyo or gin-accommodate ninyo katong mga youth sector, no? Maski gani mga mostly mga babayi man ato mga women sector and youth sector.
So since ang purpose man isa man ka objective sa ato programa is to encourage, no, ina-encourage man nato ang sa ato youth or mga millennials nato nga makuan sila, ma-appreciate manila ang bag-o nga mga technology sa farming, particularly sa production sang high quality and breed rice. Since that is also one of our target nga ma-encourage naton ang youth. So we're very grateful nga ato agricultural city agriculture office gi-facilitate nila nga ma-accommodate o matagaan slots ang ato youth sector. Actually sa TESDA and Bayawan City had been partner since pila ka years naman ang nagligad, no, nga ang Bayawan City ga suporta gyud sa mga programa sang TESDA sa skills development and sa ato mga livelihood programs para sa constituents ng Bayawan. And we are also grateful nga ang ato subong nga mayor si Mayor Pride Henry Tebes ga suporta gyud sa amo programa. Kay kuan man siya nga ganahan man siya nga mahatagan sang matagaan sang skills training ang mga constituents ng Bayawan. So in the case of rice production of high quality and breed rice, seed certification and farm mechanization, this is under sa RCEP, no, o kon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, where gi coordinate gid or rather push gid si Mayor Pride nga ma-accredit nato ang City Agriculture Office as learning site sa rice base, and push niya man nga ma-register under sa TESDA para matagaan og allocation nga makabenepisyo kag maka-avail ang mga constituents sang Bayawan City, since Bayawan City kay ang pinakakuha niya man sa niya dako man ang production sang humay, no, or sang rice diri sa city of Bayawan. Since Bayawan City is considered as the rice granary in Negros Oriental. So mao na nga daw wala kami di lisod or we find it katong dili difficult sa amua kay ara ang suporta sang ato nga mayor, the Honorable Pride Henry Tebes. Pagtapos ng sini nga training program is wala na tapos ang ilahang responsibility kay well, in fact this is the start of their journey towards pagtabang sa mga farmers, particularly sa kung ma-apply nila sa basakan nila or sa mga paryente nila nga ma-share nila ang ilahang learning, no, in terms of correct process or methodology sa pag-produce og high quality and breed rice. Happy gid kami sa TESDA if ang ato nga mga graduates subong ma-apply nila sa basakan as what I have said, kag sa ilang kaugalingon nila ang ila learning towards sustainable or higher production sa ato nga humay. Gani gipasupot ni Engineer Kenneth Artez ang iyang pagpasalamat sa Barangay Council sa suporta nga namahimong posible ang maong programa. Murag kanus ara man to, no? Murag kanus ara ta nagsugod. That was 14 weeks ago. Nagsugod ta sa atong training induction program. Ako din ganahan special mention usab ang mga barangay din gikan nato mga graduates, no, dili tiaw ang gisuporta gihatag sa tagsa-tagsa ka mga barangay council ug barangay officials pod gikan sa Nara sa Uhot, no, sa mga taga-Uhot diri Nara. Okay, no, atong palakpakan atong kagalingon, no, San Jose taga Mandaue. Salamat kayo, no, na si Kagawad Bianan po datong kauban diha, no, tungod sa kusugay nga suporta ni ata karon naabot ani adlaw. Kita tanan nalipay, no,
kay naan naabot na tani nakakatunta ni atong gihuman gyud ang 14 ka semana aron finally makabaton kita ag igong kahibalo katakos aron unsaon ba pag tinud anay na pagprodukto sa maayong kalidad nga binhi hinaot nga gikan nato makapasertify pud kita no unya bisag good seeds na lang pagsugod nya certified seeds dako po kayong merkado niana. O of course, ang gamit ang bag-o nga kahimanan, gamit ang farm mechanization. Malipayon usab nga gisaysay sa pipila ka mga benepisyaryo ang ilang pagpasalamat sa libreng training ug sa mga bag-o nakatunan nga taktika sa pagpanguma. Leodilio Cartel sa Barangay Manduaw. Salamat kay tuon kami sang halin sa sa daan nga ihibalo sa pagpanguma tubtub sa bag-o karon nga kitik. Salamat nga dako sa programa sang gobyerno na nakaagom kami sang sina nga mga taktika o pamaagi sa pagpanguma. Dako man nga tabang hindi lang sa akon ko galingon pati na sa akon nga mga kaingod nibor nga nagapanguma makatabang ko sa ila nga mapadako ang produkto nga ginakampanya sang gobyerno karon. Madamo nga salamat sa ginhatag nga higayon ni Mayor Henry Pride Tibes nga kami nakakatuon sang sini nga programa kag nakatuon sang makabagong teknolohiya pinaagi sa programa nga ilagin lugsad. Ini nga training is dako kayog oportunidad namo as a youth or as a students nga later on sa mong futures magamit namo ni siya not just by this time but also sa mga umaabot pang henerasyon sa mong kinabuhi. So before this trainings and ganara ko mo appreciate mo pagawas akong pagpasalamat no. Gikan sa kitas anani gikan sa TESDA down to the LGUs mga facilitators tanan-tanan nga nagsuporta niani nga para lang makabot namo or makuha namo ang mga learnings nga paniagi niani nga training. Gani aduna pay laing batch nga mograduara sa mga training program panag-uban sa TESDA ug LGU Bayawan. Kini si Ninyo Untal Ibayaw Bayawan. Gipahigayon ang ikalimang tuig sa pagsilibrar sa Ibayaw Agro Trade Fair dinhi sa Dakbayan sa Bayawan kaniadtong Pebrero 16 ug 17 tuig 2021 sa Playground Bayawan City Boulevard. Ang maong aktibidad subay sa pagsaulog sa kapistahan sa Dakbayan sa Bayawan diin gipasigarbo sa mga mag-uumang Bayawanons ang mga produkto niini sa agrikultura. Laing-laing grupo sa mga Farmers Association ang nanindahay sa mga utanon, bugas, mais ug humay, mga prutas ug uban pa. Lakip usab nga gipamaligya niini ang uso karon nga mga ornamental plants. Aduna usab contest sa pinakadako, pinakatamis ug pinakataas nga mga produkto. Gani nagpasalamaton gayud si Engineer Kenneth Artes sa mga opisyalis sa Dakbayan sa Bayawan, pinanguluhan ni Mayor Pride Henry Teves ug ni Vice Mayor Henry Junjun Carion kay karon nakita gayud ang mga produkto sa mga mag-uuma pinaagi sa pagbubu og ayuda ug sa subsidiya pinaagi sa opisina sa agrikultura sa Dakbayan. Papasalamatan kita kay sa kanunay nga pagbuhat nato ni nganing Agro Trade Fair, makita nato gyud ang blessings no, ang tanang bugay sa kaitasan nga gihatag nato, especially kaning pag-celebrate nato sa kaning Pebrero in line sa atong Tao-Tao Festival o atong sa atong piyesta. Pakita gud nato nga adunay tang daghang bugay sa kaitasan pinaagi sa atong mga produkto, agricultural products nga niya diri no. Kaning ato ang mga utanon, lagutmon, prutas no, nagalain-lain pa mga bugas no, mais nga naa dinhi. So kabalo ko nga actually sir na incoming pang uban and dali ra gyud ni mapayhad ug mabuyan taga City Hall ron, taga opisina ron makaagi diri kaya ato man gi-promote dali ra gyud puning mahurot nga mga produkto no. So it's with grateful heart yun nga atong gi-express ni siya kay una tungod na hitabo ni siya tungod sa dako kay nga suporta sa atong City Council and of course led by our the City Council sa atong Vice Mayor Jun Carion of course ni Mayor Pride Henry Teves no. Ang resources nga gibubo sa City Agriculture tanan nga suporta, subsidiya o technical nga assistance na kanato. So mo na makita ginato sa atong mga produkto. Gani og wala lang tingali gani ron limitasyon sa COVID ug sa pandemya sigurado ko nga mas daghan pag yun nga makita ta dinhi no. But tungod sa limitation sa gathering sa crowd mo nang medyo na limitahan pod ang atong gidaghanon karon no. Gapang hinaut nga
umlabot nga mga katawigan or sa sunod nga himo nato ning Agro Trade Fair kay ginahimo man nato ni at least kaduha sa usa ka tuig, mo alibyo na kining atong pandemic, no, aron mas daghang farmers, no, mas malipay gyud ta nga mas daghang mag-uuma makatambong dinhi, no, makakita. Total ang atong mga karsada sayo na lamang kayo, ang Manduaw ron 40 minutos na lang man, no. So mas dali nato mapakanaog ang atong mga produkto gikan sa atong mga kabukiran, no. So ang atong unom ka major road routes okay naman. So gikan na lang sa mga sitio paingon diri. So kaning tanan nahimo ni tungod sa atong tinambayayungay, pang atong pagtinabangay, joint efforts gikan sa government, sa private sector o sa atong mga farmers o sa atong mga farmers association. Matud usab ni Konsehal Luis Sumalpong, ang committee chairman sa agrikultura, nga dako kaayo ang pagsalig ni Mayor Pride Henry Teves sa agrikultura, mahitungod nga usa kini sa gigahinan og pinakadako nga pundo sa administrasyon niini. Nalipay usab kini mahitungod nga gipamatud-an sa mga mag-uuma nga adunay produkto gihapon bisan pa man panahon sa pandemic. Kada tuig ato ning gi-celebrate sa gingon ni General Kenneth kaduha sa usa ka tuig. Nagpaila na siya nga naay mahimo sa atong uma, labi na sa opisina sa agriculture. First time tingali akong hibalaan sa tibuok Pilipinas, ha? Og dili ra dinhi sa ato sa Negros Oriental sa tibuok Pilipinas, murag bayon ay pinakadakong funding nga gihatag. Ang pagsalig ni Mayor sa atong opisina naara gyud gihapon. Ani sa panahon sa pandemic, naklaro na gyud nga bisan anang pandemic naara gyud tay mahimo kay wala tingali ta kani karon wala po nang display, no, di ba? So with that, dako kayo tag role sa panginabuhi sa katawhan. Kaya ang agriculture sa giingon kabalikat ng magsasaka, nagtabang ang atong mga technician sa atong mangunguma aron mulambo ang ilang panginabuhi pinagi sa ilang tanong. Kini si Ninyo Ontal Ibayaw, Bayawan. Nakadawat og ayuda ang grupo sa mga mananagat dinhi sa Dakbayan sa Bayawan gikan sa gobyerno pinaagi sa opisina sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR sa probinsya sa Negros Oriental. Ang 92 ka rehistradong mananagat ang mga benepisyaryo niini diin unang nakadawat na og 3,000 nga cash incentive gikan sa maong opisina. Gipang apod-apod usab ang food subsidy nga bugas, itlog ug manok kaniadtong Pebrero 19 tuig 2021. Gani usa kada pamilya ang nakadawat sa maong ayuda kun diin kini makatabang sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon ilabi na sa pagkaon karong panahon sa pandemya. Sumala pa ni Florencia Mipanya, ang Provincial Fishery Officer sa BFAR Negros Oriental, nga sa ginagmay nga pamaagi masuportahan ug mahatagan og ayuda ang mga mananagat. Giawhag usab niini ang uban pang wala na rehistro nga mananagat nga moduol og magparehistro sa Fisheries Division sa City Agriculture Office aron mahatagan og ayuda gikan sa gobyerno. Maprioridad kung adunay kalamidad, ingon man adunay katungod nga mogamit sa marine resources. Ako si Florencia Mipanya, ang Provincial Fishery Officer sa Negros Oriental. So karong adlaw niami karon sa Bayawan because schedule today sa paghatag nato sa ato ang mga food subsidy sa ato ang mga mananagat. Nakadawat na sila ang 3,000 cash. Dito nila giko sa Loelier, M. Loelier or asa duol nga Loelier para nila. Naatay gihatag nga rice worth 1,000 pesos, chicken 600 pesos worth, ug ang itlog nga worth of 400 pesos. Mahatag yun nato karon ang ato ang mga food subsidy. Kanigihimo ni siya this time sa ato ang mahal nga presidente sa panahon sa pandemic kay aron matabangan nato ang ato ang mga gagmayng mananagat. O nagani ang atong PCA ang naapod ang mga mag-uuma, mga gagmayng mananagat aron matagaan nato sa lagi nagmay nga ayuda para lang karong panahon na. So, nagsugod nami amo pang kaya mo gyud tan-awon ang gi-validate yun namo ang ID ug ang ilang QR code kay ug naapoy magkamali himuan og certification nga naay CPAT sa spelling, especially na mga junior or senior kay if ever dili gyud siya ma-scan siya sa ato mga supplier unya online. So dili maabot ang iyang pangalan dito sa Manila, dili sa mabayran. So dili ma-download ang payment if ever na ay discrepancy sa mga pangalan.
So mga amo ganun gitinagsa og validate kada ID, among itokma i-crossmat sa ilaang QR code og mao ba gyud siya. Ang atong qualification is registered fisher folk ang tagaan. So importante gyud nga among kanunay iawhag nga ang mga mananagat katong wala pa gyud nagparehistro, kinahanglan nga moduol gyud sila sa opisina sa atong City Agriculture Office, sa atong Fisheries Division sa ilaang Ma'am Faith aron dunay mga ayuda ang gobyerno makadawat sila. Sa panahon sa mga kalamidad, rehistrado sila so apil ang ilang mga ngalan sa listahan kung kinsa katong tagaan natong priority sa mga hinabang sa gobyerno kay rehistrado ang mananagat ug usapod naa sila'y katungod mo gamit sa ato ang kadagatan sa ato ang marine resources kay rehistrado. So dili sila kolorom. So og kolorom sila, dili sila makalukat og permit sa ato ang City Hall. So wala sila katungod mo gamit sa ato ang kadagatan o sa ato ang marine resources kay wala man sila marehistro. So dili sila membro sa ato ang hutong sa mga gagmayng mananagat. So far ang tagaan nato karon nga nadawat na mo nga lista is 92 fisher folks ang atong matagaan karon. Sa ila karon nga madawat, so amo sila nga pangutan-on gani nalipay ba sila nga na sila bugas, nadawat na nila ang 3,000, so at least matabang ang atong ekonomiya ginagmay kay naman sila mapalit sa ilang cash. So ang bugas, itlog ug manok ilang makaon. So okay ra gihapon kay natay unya amo lang gyud ginahangyo nila pod nga kasagaran makadungog man ta sa atong mga ilabi natong sa layo-layo nga mananagat nga wala kunoy gobyerno nga nakapaminaw sa ila ang kapobrehon. Gipaminaw man gyud sila sa gobyerno karon na ginagmay lang ang mga hinabang dili ginato maato ang tanan ilang magpanginahanglan mao nga kani sa mga ginagmay nga pamaagi naningkamot ang gobyerno ngani ang budget karon namo sa BIFAR gikuhaan gi-minus mi sa tibok regional budget og 15 million aron kana siya madugang sa ato ang budget for food subsidy. So ang atong projects karon ginagmay na lang for livelihood projects. Ginagmay kay naminusan ang ato ang budget for all over the Philippines. Ang Department of Agriculture naga-budget gyud ani og 5 billion para mahatagan ang daghan kaayo nga mga farmers and fisher folk. So mao nga ang usa sa mga qualification gawas nga fish are siya, wala siya nadawat nga government subsidy. So nag-agi pa mi og validation, gi-validate sa atong local fishery technicians nga kani sila wala pa nakadawat og other government subsidy and istrikto gani ang ato kay isa lang sa per household. At least maapod nato sa uban gyud nga makatilaw ang tanan aron malipay sad sila sa ginagmay nga tabang sa gobyerno. Subay niini gisaysay usab ni Hani Villaseran usa sa mga benepisyaryo nga siya nalipay sa maong ayuda kay kini makasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga pagkaon. Gikalipay usab niini ang pag-asikaso sa gobyerno sa mga mananagat dinhi sa Dakbayan sa Bayawan. Ako si Hani Villaseran, JK Villarreal, Megapuyo. Nalipay kaayo kay makasuporta sa among matag-adlaw nga pagkaon. Nalipay pud mi ako ang 3,000 kay nakasalbar. Salamat kay sa gobyerno nga kami iyahagyon mingi asikasong mga mananagat. Mayor Pride Henry Teves, salamat kaayo sa imong programa karon na kaming mga mananagat imo gayong gitagaan og kalipay sa imong gihatag kanamo karon nga wala damas among buhi. Ako si Josephine Sason, taga Banga. Nagpasalamat ko sa kay Mayor Pride Henry Teves, kay Congressman Arnie, Sir Jack Raymond sa ilang project karon para sa mga katawhan ug hinaot nga magpadayon kini pa nga daghan ang matabangan sa mga katawhan sa Bayawan. Oo, bugas. Importante kay ang bugas dahil itlog kay ang mga apo nga may isudan sila. Daghang salamat kaayo. Kini sa Jasa Maritinapaw, Ibayaw, Bayawan. Gipanguluhan sa amahaning syudad sa Bayawan Honorable Pride Henry Teves ang MUA signing tali sa Agoncillo Agriventure alang sa cattle fattening program. Kini usa sa mga gipanghingusgan karon sa Departamento sa Pang-Agrikultura ilalom sa administrasyon ni Mayor Pride Henry Teves.
nalipay ko nga na tinuod na gini no. Dugay na nila mong giplano kini nga programaha amo gining gi-design tungod kay while gatabang dito sa farmers and fisher folk, galisod ta og padala og tabang dito sa mga wala or gagmay ra kay yuta. Kay di ba? Limited man kay ang ilang yuta, dili sila kapagusto og di ta paangay og tabang. So ni gama taglaing program kining cattle fattening program. Dili kay kinahanglan akong lugar, pero katong mga tawo nga pigado gyud nga wala yuta, basta naaray napier areas maka sustain sila naman po cane tops no. So pag human ko na mo ani og gama sa program with Councilor Sumalpong, Councilor Kasipong ug si Dr. Dayanan, na problema may kay ug government ang financing, lisod kayo ang pagpili og baka nga tarong using government funds. Kaya mapunta ka sa bidding, mapunta ka sa dili mayo nga klase. So nihayon ko susana mo sa usa ng amigo si Attorney Agoncillo of Agoncillo Agriventures, who is also an agricultural engineer by vocation before he became a lawyer. Niya passion gid pud niya ning pagtabang og mga farmer no. So nalipay pag nisugot siya nga siya mo ni undertake aning nga venture no kana sila mowa with the farmer, siya mo financer bale sa aning mga kini nga program. So at least mas mahimo dahil nato ang program unya masayon para sa atong purchasing sa mga stocks nga baka ug masayon pud para sa farmer. Sa gipadayag nga mensahe sa mayor sa syudad sa Bayawan, gibana-bana nga mokabat sa 164 ka mga hybrid nga mga baka ang ipang-apod-apod sa mga farmer beneficiaries sa pagkakaron. Maayo ni siya, then we will expand it double, up to maybe 700 to 800 heads in the future. Ang market ani Tagaytay market. So again, salamat kayo sa Agoncillo Agriventures no, headed by Attorney Guido Agoncillo, who is an agricultural engineer nga nitabang gud siya sa Bayawan City. Ug kita pong mga taga Bayawan, labi na itong mga farmer beneficiaries, ayuhag yun rin ninyo kay sugod ra ni. Once mo successful ni, ato ning i-expand and you can grow more. Dili kay tagsa-tagsa. Salamat. Gipadayag usab ni Attorney Gildo Agoncillo ang iyang dakong kalipay isip agricultural engineer ug na nag-iya sa Agoncillo Agriventure nga dako iyang pagsalig ka Mayor Pride Henry Teves kay kini adunay dakong ikatabang sa mga igsuon natong mag-uuma sa kabukiran. Unang-una, wa pa ko na abogado kay ila na may Mayor Henry. Dako na siya gikatabang nako sa unang panahon, dili pa ko abogado. Karon isip mayor siya, unya na siya programa kabahin aning baka. Ako po isip agricultural engineer, so ito po kong farming, misalig po kong Mayor Henry no, sa iyang programa. Kay kini magos Mayor Henry, visionary ni siya, kunya doer po ni siya. Lahi magunang puros vision niya, wa po'y trabaho. Si Mayor Henry lahi ni siya, o iya gingi plano, iya ginang trabaho. No? And the good thing about this, para guni sa itong mga interesado pod nga mag-uuma. Dako man ikatabang nila kay kini atong mga baka, sila po'y namili mismo. No? So dili ra tong lahi ra tong tagaan ra ni muslag baka nga wa sila kauyon gani siguro or di mayong lawas kana sila gud pili, no? Ikuyog sa automatic disyan. So hopefully isip pod ko nga tabang og finance aning cattle dispersal. Managhan ra ni pohon og daghang mga farmers nga maka-avail ani pohon. Hopefully successfully parang abot ni pila ka ubang lungsod hantod matibok probinsya ning atong dispersal program no. Atong panghinaot nga kulambo ni. Ang Agoncillo Agriventure mao'y na mahimong mag-finance sa mga baka ug ang City Veterinary Office ning syudad ang moatiman sa mga baka sa paghatag og igong saktong bakuna, bitamina ug uban pa. Mihatag usab og mensahe isip suporta ang opisina sa City Veterinary nga gipanguluhan ni Dr. Saturnino Dayanan. Atong arrangement ani ang City Vet Office as partner implementing office nato no sa cattle fattening. Kami na ang magkandak og monitoring ani, kita ang magkandak og deworming, vaccination, vitamin supplementation para sa mga baka in support sa cattle fattening project sa city nga timugna pinaagi sa ideya ni Mayor. And then after ato mo na sa i-market, no? At a fair value.
Dako jud atong pagpasalamat una sa kang Attorney Consilio, sa atong financier, sa kang mayor nga maogoy brain ani nga katulpatin ng project sa atong city. And I hope nga dili ra ni siya sa bayawan, mo lapnag ni siya sa tibuok probinsya ug mahimo pa lang. Gani nagmapasalamaton ang amahan sa Barangay Dawis, Kapitan John G. Kasipong nga maoy representante sa mga mag-uuma nga mamahimong makapahimulos niini sa nahisgutang programa sa cattle fattening. Para sa mga farmers ba nga kuan kaning makakuha silang panginabuhi dayon ang ako ra pod nga kamiron nga makasagod ani nga ang uban pong mga farmers kauban namo makakuan pod kaning maganyat pod sila nga mo sagod ani project ani mo kuan ani nga proyekto. So magpasalamat pud mi sa atong mayor diri sa Bayawan nga ning tabang gyud sa atong mga farmers nato sa Barangay Dawis. So salamat kay Mayor sa imong tabang so dako kini katabang namo. Isip Committee Chairman sa Agrikultura sa siyudad ning Nakbayan, ipadayago usab og mensahe si Konsehal Luis Sumalpong sa farmer beneficiaries nga makadawat niini nga palambuon og ampingan ang maong programa. Dako usab og suporta ang konseho sa mga lakang sa mayor alang sa pang-agrikultura sa siyudad. So tanan nga mga plano ni Mayor kabahin sa agriculture, all heart support ang siyudad labi na sa atong sanggunian, labi na sa mga approval sa atong projects, proposals o ang atong mga memorandum of agreement, no? Suportado kayo sa atong mga konseho. Daghang salamat. Ang maong programa sa cattle fattening usa lamang sa mga lakang ni Mayor Pride Henry Teves aron makatabang og abag sa kabus nato mag-uuma sa Dakbayan sa Bayawan. Kini si Ninyo Untal, Ibayaw, Bayawan. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa atong tulumanon dinhi sa Phil Products Cable TV. Salamat kaayo sa mga nagsunod, nag-comment. Ayaw ka mo kalimot ha, kung wala pa ka mo naka-like sa Ibayaw Bayawan nga Facebook page, like na mo haron nga makita ninyo ang ato nga mga latest update sa Bayawan City ug sa tibuok probinsya sa Negros Oriental. Once again, daghan kayong salamat mga higala. No, sa sunod na pod usab nga higayon, dinhi lamang sa ato ang programa sa Phil Products Cable TV. Sa gihapon inyong kubos nga alagad sa kahanginan, abay pas Attorney Ronel Di Palubos, manamilit sa pag-ingon, the true secret of a rising city is his people and how they take care of the mother nature. Yes, and kini usab si Jessa Marie Tinapaw. O kini ang tulumanon, Ibayaw Bayawan, truly magnificent!